Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na magbibigay sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Darlene at Hebrew. Takot at pangamba ang namayani sa puso ni Hebrew. Nang pag-uwi niya ng bahay galing sa paghahanap ng trabaho, ay nadatnan niya ang kanyang anak sa bahay na naghahabol ng hininga. Okay ka lang ba, princess? Kinarga niya ang anak para makalanghap ito ng sariwang hangin. Nahihirapan na po ako. Apa, gusto ko na pong magpahinga. Hayaan mo na po ako. Nagsimula ng tumulo ang luha sa mga mata ni Hebrew. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit wala man lang siyang pera at maayos na trabaho sa panahon ngayon. Hindi pwede, anak. Huwag mong iwanan mag-isa si Papa. Ha? Malulungkot ako. Kaya natin to. Lalaban tayo. Maghanap ako ng pera para may pagamot kita. Saan naman po tayo maghahanap ng pera kung wala ka namang maayos na trabaho? Nakangiting tanong ni Princess. Pinahid ni Hebrew ang tumulong luha sa mga mata ng anak. Makakahanap din si Papa ng pera, anak. Basta lumaban ka para sa akin, ha? Mahal na mahal ka ni Papa. Tumango naman si Princess. Umalis ng bahay si Hebrew. Nakarga ang anak upang pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Dodi na isang binabae. Aalis na muna siya at maghahanap ng pera, saka inihabilin niya rito na kapag inatake na naman si Princess ay dadalhin na nito sa ospital at ipa-admit. Samantalang si Darlene naman ay inabot ng gabi sa paglalakad. Gusto niyang pagurin ang sarili para parusahan dahil nasasaktan siya ngayon. Kanina lang nalaman niya na nakabuntis ng ibang babae ang boyfriend niya ng ilang taon. Iyak siya ng iyak at hindi niya matanggap ang nangyari. Siya na lang sana yon. Bakit napunta pa sa iba ang opportunity na iyon? Kaya ba hindi siya magawang buntisin ng nobyo dahil pera lang ang meron siya pero wala siyang ganda? Sa totoo lang, hindi naman kasi siya sexy, ang taba-taba ng katawan. Pero wala siyang pakialam dahil tanggap siya ng boyfriend. Pero yun pala, nakatalikod siyang ginagago. Nakapag-withdraw na siya ng pera dahil balak niyang mangibang bansa at wala ng planong bumalik pa ng Pilipinas. Maghahanap na lang siya doon ng mga American people, baka doon ang swerte niya. Hindi alintana kay Darlene kung saan siya mapadpad. Ang gusto lang niya ay mapag-isa ngayon. Gusto niyang magpahangin dahil naguguluhan ang puso niya at utak kung bakit nagawa ng boyfriend niya ang ganoong bagay. Mahal na mahal niya ito. Bago pa siya makaalis sa madilim na parte ng daan, ay may humarang nasa kanya at tinutukan siya ng kutsilyo sa tagiliran. Hold up to, miss. Huwag kang gigilos. Pasensya na. Kailangan ko lang talaga ng pera ngayon dahil may sakit sa puso ang anak ko. Imbes na matakot si Darlene, ay bigla pa siyang nakaramdam ng awa sa lalaki. Kaya inalis niya ang kanyang sling bag sa pagkakasukbit sa kanyang balikat at humarap. Napatitig siya sa mukha ng lalaki at nakita niya kung gaano ka-hopeless ang aura nito ngayon. Sa'yo ng perang yan. Sana gumaling ang anak mo. Sorry, miss. Sana mapatawad mo ako. Dalig-daling umalis ang lalaki at nawala agad ito sa paningin ni Darlene. Kahit madilim sa bandang gawi rito, ay kitang-kita niya ang mukha ng lalaki. Kung muli man silang makikita, ay makikilala pa rin niya siya. Samantala, si Hebrew ay naguguluhan pa rin dahil sa encounter nila ng babaeng na-hold up niya kanina. Imbes na matakot at humingi ng saklolo, ay buong puso pa nitong ibinigay ang pera sa kanya. Pagdating niya sa bahay, ay tinignan niya ang sling bag ng babae at nanlaki ang kanyang mga mata na sobrang daming pera ang laman nun. Tumingala siya sa itaas at humingi ng tawad sa Panginoon sa nagawa niyang pagkakamali ngayong gabi. Nakatanggap siya ng mensahe kay Dodi na dinala na nito si Princess sa ospital dahil hindi na makahinga ng maayos ang bata. Naninikip na ang dibdib nito. Pagdating ni Hebrew sa ospital ay nagmakaawa siya sa doktor na sana
mahanapan agad ng heart donor ang anak niya at magbabayad siya kahit magkano. Isang buwan ang nakalipas ay masayang masaya si Hebrew dahil nadugtungan ang buhay ng anak niya. Pero ubos ang pera na nakuha niya sa babae. Sa operasyon at mga gamot, sobrang malaking tulong ang pera na iyon para sa kanila ng anak niya. Pagkalabas nila ng ospital ay nasa bahay na si Princess. Nagpapahinga at si Dodi ang nagbabantay. Umayon naman ang tadhana sa kanya dahil pagkatapos ng unos na yun ay nakahanap siya ng maayos na trabaho. Waiter siya sa isang restaurant at okay naman ang sahod. Samantala si Darlene ay hindi natuloy ang plano niyang pumunta sa ibang bansa para makalimot dahil na-hold up siya ng gabing iyon. Sobrang laking halaga ang nawala sa kanya pero tahimik lang siya at hindi nagsasabi kahit na kanino. Pababa siya ng hagdan ngayon dahil balak niyang mag-unwind sa labas. Isang buwan na ang lumipas pero masyado pa ring fresh ang sakit na ginawa sa kanya ni Aljon. Dediretso na sana siya nang maabutan siya ng lola niya na papaupo lang sa sofa sa may sala. "Saan ka pupunta?" tanong ni Lola Leticia. "Sa city lang ho ako, La." Makikipagkita ka ba sa boyfriend mo? Nakangiting sambit ni Lola Leticia. Sumimangot si Darlene. Ipinapaalala pa talaga, gayong pinipilit naman niyang makalimot. "Wala na yun, Lola. Nakabuntis na po ng iba." Nang ganun kadali. Ay, ang rupok naman ng lalaking yun. Dapat, ikaw na lang ang binuntis para masaya. Napangiwi na lang si Darlene. Masyadong pasmado ang bibig nitong lola niya na para bang hindi ipinanganak noong taon ng mga Hapon. "Hayaan mo na, La. Alam mo naman kasi itong apo mo, mukhang baboy. Kaya pinagpalit na lang ng basta-basta." Huwag kang magsalita ng ganyan. Para sa akin, maganda ka, may mabuting puso, at may maraming resources. Kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ako mabubuhay ng matagal. Huminga ka pa ng maayos, Lola, para masahaba pa ang buhay mo. Ikaw talagang bata ka. Ay, payakap nga. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Lola. Mag-iingat ka palagi. Paalala ni Lola Leticia. Magmula nang mawala ang mommy at daddy niya, ay ang Lola Leticia na lang ni Darlene ang kasakasama niya sa buhay. Ito ang nagpapalakas ng confident niya, lalo pa kung dinadaw ng iba ang sarili niya. Nakakalungkot lang, marami nga siyang pera, may mga negosyo, pero hindi naman siya masaya dahil ito siya, hindi maganda at sexy. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Darlene sa kanyang lola. Nagmamaneho na siya ngayon patungong city. Sinusubukan na rin niyang hindi kumakain ng marami para makapag-diet siya. Nang mapadaan siya sa isang restaurant, ay naisipan niyang tumingin kung ano ang nasa menu nila. Itinabi niya ang kanyang kotse sa gilid sa kadahan-dahang pumasok sa loob. Natigilan siya nang makita ang pamilyar na lalaki na may balbas na nagsaserve ng pagkain. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito yung lalaking nang hold up sa kanya noon. Kahit may balbas na ang lalaki, ay hindi niya makakalimutan ang pagmumukha nito. Hindi na tumuloy si Darlene dahil may plano siyang gawin. Hihintahin niyang mag-out sa trabaho ang lalaki. Samantala si Hebrew naman ay hinahapo dahil sa dami ng customer nila kanina. Nagpupunas siya ng muka nang papalabas ng restaurant. Pero natigilan siya nang mapansin ang isang babae na nakasandig sa hood ng sakyan nito. Namutla siya. Kahit na kailan ay hindi niya nakakalimutan ang mukha ng babaeng hinold up niya. Parang gusto niyang tumakas pero ayaw makisama ng kanyang mga paa. "Naalala mo pa ba ako? Kumusta ng anak mo? Gumaling na ba?" "Oh, malaking bagay yung tulong mo." Tumawa si Darlene. "Hindi yun tulong. Napilitan lang dahil hinold up mo ako." Dali-daling nilapitan ni Hebrew ang babae at agad niyang tinakpan ang bibig nito para hindi na muling makapagsalita. "Ano ka ba? Itiko mo nga yung bibig mo." "Okay, pero may isang kahilingan ako."
Kumunot naman ang noo ni Hebrew. Ano yun? Ngumiti ang babae ng sobrang tamis at inakbayan pa siya. Ipakilala mo akong mami sa anak mo, pansamantala. Dahil gusto kong ma-experience kung paanong maging isang ina. Umiling si Hebrew. Ayoko. Ganon? Kung ayaw mong sundin ang kahilingan ko, ipapakulong kita. Malaki ang halaga ng nakuha mo sa akin. At sa panahon ngayon, sobrang hirap kumita ng pera. Napabuntong hininga na lang si Hebrew. Ayaw niyang makulong dahil paano na lang si Princess. Kaya kahit ayaw niya, ay pumayag na lang siya. Sige. Okay, let's go. Pumasok sa loob ng kotse ang babae at tinawag siya nito. Walang choice si Hebrew, kundi ang sumakay na rin para makauwi na sila. Ang dami nilang napag-usapan ng babae at nalaman niyang Darlene ang pangalan nito. Saka syempre, nagpakilala din siya. Hindi na niya tinanong kung ano ang trabaho ng babae dahil kahit malaki ang size nito, ay nakikita naman niyang may kaya ito. Itinuro ni Hebrew kung saan ang bahay niya, kaya pagdating nila ay pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay niya. Nagtaka siguro ang mga ito kung bakit may magarang sasakyan na gagawi sa bahay nila. At mas lalo pang naging curious ang mga ito nang babae ang lumabas. Halika, pasok tayo. Pasensya na kung ito lang ang bahay namin. Ngumiti si Darlene sa kanya. Okay lang yon. Aanihin mo naman ang malaking bahay kung hindi naman masaya ang nakatira. Tumangu-tango naman si Hebrew. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay kumaway naman agad si Darlene kay Princess at bumeso ito kay Dodi. Siya nga pala anak, si Tita Darlene mo, kaibigan ko. Siya munang mami mo. Talaga po, Papa? Masayang sambit ni Princess. Oo, Lumapit naman si Princess kay Darlene at yumakap saka nagmano na rin. Thank you po. May kasama na po akong babae rito. Sumimangot naman si Dodi. ako ba? Hindi. Nakasimangot na tanong ni Dodi. Hindi po. Nagkatawanan naman silang lahat. Ngayong dumating na sila ay umexit na si Dodi dahil may lakad pa raw ito ngayon. Kaya sila na lang ang nandito sa loob ng bahay. Si Darlene ay gusto niya ang anak ni Hebrew. Mabait, mahinhin at magalang. Higit sa lahat, maganda. Kaya alam niyang magkakasundo silang dalawa. Ngayon niya naintindihan ang lalaki kung gaano nito kamahal ang anak. Feel at home ah. Sa kusina lang ako, magluluto. Napangiti naman si Darlene. Ngayon lang siya naka-encounter ng lalaking marunong magluto. Kadalasan kasi ay babae. Napansin niyang titig na titig sa kanya ang batang babae, kaya kinausap niya ito at nagpakilala sila sa isa't isa. Magkaibigan lang ba talaga kayo ni Papa? Napaubo naman si Darlene. Ini-imagine niya ang mukha ni Hebrew. Napangiwi na lang siya nang maisip na hindi siya papatulan ng lalaking iyon. Magkaibigan lang talaga kami. Nagtaka siya kung bakit napahagik-gik si Princess. Sabi ni Ninong Dodi, ay sa pagkakaibigan daw nagsisimula ang lahat. Pwede, pero hindi naman lahat nagkakatuluyan. Maintindihan mo rin yun pagdating ng araw. Lumapit sa kanya si Princess at humilig sa kanyang braso. Habang si Hebrew naman ay lumabas ng kusina para magbihis. Saka napangiti siya sa nadat ng tagpo. Nakasandig si Princess kay Darlene. Napailing na lang si Hebrew. Magmula kasi nang maghiwalay sila ng nanay ni Princess at iniwan sa kanya ang bata, ay natatakot siyang maghanap ng karelasyon dahil palagi niyang iniisip na baka iba ang maging trato sa anak niya. Nakaluto ka na ba, Papa? Oo, tapos na. Tumango naman si Princess. Ako na lang pong maghahanda. Papa, pahinga na po muna kayo. Napangiti na lang si Hebrew. Napaka-caring nitong anak niya. Kung babalikan niya ang panahong may sakit pa ang bata, ay sasama din mawala si Hebrew kapag mawala sa buhay niya ang anak. Ito lang ang nagbibigay lakas sa kanya sa mga panahong walang-wala siya. Pagod na pagod siya, kaya paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa Panginoon at humingi na rin ng tawad sa kanya. Tutulungan na kita,
Tumango naman si Princess. Napangiti na lang si Hebrew dahil kahit mataba si Darlene ay maganda pa rin ito at may mabuting puso. Ang laki ng kasalanan niya sa babae. Kung makaluwag-luwag siya, ay paunti-unti ay babayaran niya ang perang kinuha niya. Samantalang si Darlene naman ay tinulungan niya si Princess sa maghahanda ng kanilang hapunan. Kahit na hapon na, ay hindi siya nakaramdam ng gutom. Siguro, dahil na rin sa taba niya sa buong katawan. Kahit may pera siya, ay hindi naman niya naisip na magpakuha ng taba. Gusto niyang tanggapin siya ng ibang tao. Mamahalin dahil sa kung ano siya. Pero malabong mangyari ang ganon dahil yung boyfriend nga niya na akala niya mahal siya at tanggap siya ay naghanap pa rin naman ng iba. May boyfriend ka po ba, Mama? Napangiti si Darlene. Sobrang sarap pala sa pakiramdam kapag may anak. Feel na feel nga niya ang pagtawag sa kanya ng mama kahit hindi niya ito totoong anak. Gusto rin ni Darlene na magkaroon ng anak, kahit isa lang in the future, para naman may matatawag siyang sa kanya. Wala na, hiwalay na kami. Dahil siguro dito sa size ko. Mataba kasi ako. Mga magagandang katawan ang hinahanap ng mga lalaki ngayon. Napangiwi na lang si Darlene dahil nadamay pa yata ang bata sa sama ng loob niya na hindi man lang nito naiintindihan. Hindi po yun true love. Kasi kung mahal talaga nila ang isang tao, ay hindi naman yun nagmamatter sa taba o slim. Nilapitan ni Darlene si Princess at niyakap sabay halik sa pisngi. I like you dahil ang talino mong bata. Thank you po. Nagpapagaling pa po ako. Pagkatapos ay babalik na ako sa eskwela. Magpagaling ka ng maayos. Tumango naman si Princess. Makalipas ang isang oras ay nasa hapagkainan na sila. Ang daming ulam ang niluto ni Hebrew. Kaya nakalimutan niya ang kanyang diet. Mga gulay, pritong isda, tuyo at may hiniwa pang hinog na mangga. Subukan mo pong magkamay, Mama. Sige nga, matry ko nga. Itinabi naman ni Darlene ang kutsara at tinidor at nagkamay. Napangiti siya dahil masyadong komportable pala ng pakiramdam kung hindi gumagamit ng utensils. Pagkatapos silang kumain, ay tumulong na rin si Darlene na magligpit para makapagpahinga na rin si Hebrew. Maya-maya ay nasa may sala na sila. Papauwi na rin si Darlene dahil gabi na. Baka hanapin siya ng kanyang lola. Pero may kasama naman doon ang matanda. Nabusog ka ba? Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako nakasahod kaya yun lang munang ulam. Ngumiti si Darlene. Walang problema. Kumakain naman kasi ako ng mga ganong ulam. Mabuti naman. Magpapaalam na ako kasi gabi na rin eh. Di ka po ba dito matutulog? Balungkot na tanong ng bata. Next time na lang. Wala kasi akong dalang damit at saka hindi ko masusuot yung damit ng papa mo dahil sobrang laki ko kumpara sa kanya. Oo nga po pala. Basta, balik po kayo bukas, Mama. Oo naman. Yumakap si Princess sa kanya na nakangiti. Gumanti din ng yakap si Darlene. Habang si Hebrew ay pasimple lang tinitignan si Princess, makalipas ang isang oras na umalis si Darlene. Nakahiga na sila sa kama pero hindi pa rin natutulog ang anak. Nang makapagtrabaho siya sa restaurant, ay unti-unti nang nakabili ng gamit si Hebrew para maging komportable ang anak niya. Bakit hindi ka pa natutulog, anak? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po ako dinadalaw ng antok, Papa. Iniisip ko kung babalik pa ba rito si Mama, Darlene. Kung hindi siya busy, babalik yun. Sana hindi siya magiging busy. Kinabukasan, bandang hapon, ay umuwi na rin si Hebrew dahil si Princess lang ang mag-isa sa bahay nila dahil may trabaho si Dodi. Hindi na siya sumama sa mga kasama sa trabaho na mag-happy-happy sa club dahil may obligasyon na siya. Pagdating niya sa bahay, ay natatnan niya sa labas si Princess na may pag-aalala sa mukha nito. Okay ka lang ba, anak? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Mama Darlene po, may sugat na malaki. Napakunot naman ang noo ni Hebrew.
Bakit siya may sugat? Nahulog po siya sa may banyo. Naiiling na sagot ni Princess. Nasaan siya ngayon? Nasa loob po siya ng bahay, Papa. Dali-daling pumasok sa loob ng bahay si Hebrew at nadatnan niya si Darlene sa may sala na nakahiga sa may sahig na naglatag ng banig. Napangiwi na lang siya nang mapansin niyang malaki ang sugat nito sa bandang binti dahil nakasuot ng maong na shorts at may gasgas sa braso. Nilapitan niya agad ang babae sa kaginising. Napabango naman ang babae dahil sa gulat. Okay ka lang ba? Dali na ba kita sa ospital? Pasensya na. Hindi ko nasabi sa'yo na sira na yung sahig ng banyo. Talaga ba? O sadyang malaki lang talaga ako? Napangiwi na lang si Hebrew. Nasugatan ka na. Nagawa mo pang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Nasira tuloy yung banyo niyo dahil sa akin. Okay lang yun. Sira na talaga. Hindi pa ako nagkaroon ng time na mag-repair. Nalukot naman ang mukha ni Darlene nang akma itong tumayo at naupo sa sofa. Grabe, ang sakit. Parang naalog ang buo kong katawan. Buti na lang walang nakakita sa akin. Nakakahiya. Teka lang. Magbibihis lang muna ako. At ibibili kita ng betadine sa tindahan. Maliit na sugat lang naman to. Pero masakit talaga. Tumayo naman si Hebrew at pumasok sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang minuto ay pabalik na siya ng bahay galing tindahan. Nag-aalala siya na baka ma-infeksyon ang sugat ni Darlene. Kinamot na niya agad ang sugat nito para gumaling. Napalunok pa siya dahil idinantay ng babae ang binti nito sa binti niya kaya kitang-kita niya ang makinis nitong bias. Pero para sa babae ay wala itong pakialam. Mas iniintindi pa nito ang sugat kaysa ang makaramdam ng awkwardness. Nalukot naman ang mukha ng dalaga nang paulit-ulit niyang lagyan ng betadine ang sugat nito. Tisin mo lang para gumaling. Siguro, kapag paulit-ulit ako nandito sa bahay mo, masisira ko ng lahat dito. Napangiti naman si Hebrew. Masyado ka lang exaggerated. Gano'n ka ba kalaki? Normal lang naman ang ganyang size ngayon. Pwera na lang dun sa mga taong mahilig mag-body shame. Akala mong perfect. Hindi ka ba bothered sa ganitong size ng katawan? Hindi. Nagpapatunay lang yan na abundant ang buhay mo. Napahalakhak si Darlene dahil sa sinabi niya. Bukas nga pala, isama ko si Princess sa bahay namin. Kung okay lang. Gusto siyang mamit ni Lola. Iingatan ko naman yung anak mo. Okay lang. Wala din namang magbabantay sa kanya. May tiwala naman siya kay Darlene. Nahihiya din siyang tumanggi dahil napakalaki ng utang na loob niya sa babae. Sobrang naging halaga ng pera ang nakuha niya rito. Kung babalikan niya ang ganong sitwasyon, ay nahihiya siya sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang magamot ang sugat ni Darlene, ay pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Nakatulog siya ng 1 oras at nagising siya, gabi na. Kaya lumabas siya ng kwarto at tumiretso na sa kusina. Nadatnan niya si Princess na kumakain ng pizza at cake. May nakahanda na ring masasarap na ulam sa mesa. Pero hindi niya nakita si Darlene. Hindi daw kakain ng hapunan si Mama kasi diet po siya. Nasaan na siya ngayon? Nasa kwarto po. Lumabas ng kusina si Hebrew at kinatok ang kwarto ni Princess dahil baka tulog na ang babae. Pasok lang. Itinulak ni Hebrew ang pinto at pumasok siya. Nakita niya si Darlene na nakahiga na, saka nakapikit ang mga mata. Iba yung pagdadayet kaysa pagpapakamatay. Napangiti ang babae. Pumasok ka lang ba rito para pagalitan ako? Hindi naman. Pinagsasabihin lang kita. Kumain ka lang ng konti kung gusto mong magbawas ng timbang. Hindi yung hindi ka talaga kakain. Yes, sir. Napangisi na lang si Hebrew. Naging kampante na siya kay Darlene. Hindi gaya noong una nilang pagkikita. Natakot talaga siya, lalo na nang sabihin nitong ipapakulong siya. Mabuti na lang, hindi na to binabanggit sa kanya ang nagawa niyang kasalanan. Nahihiya nga siya kapag nakikita ito. Tumingin si Hebrew kay Darlene. Nagkatigan silang dalawa ng babae. Hindi ako magsasawang humingi sa'yo ng tawad.
Darlene, sorry dahil no choice ako ng mga panahong yun. Takot na takot akong mawala sa akin ang anak ko. Kaya nagawa ko ang ganong bagay sa'yo. Nagsimula nang umiyak si Hebrew. Ayaw niyang kaawaan siya ng babae, pero guilty talaga siya ng sobra. Ngumiti naman ang dalaga sa kanya at bumaba sa higaan, saka niyakap siya ng sobrang higpit. Kalimutan na natin ang nangyari na yon. Tignan na lang natin ang positive side sa pangyayaring yon. Mali man siya pero maayos naman dahil may naisalbang buhay. Pero lang yun, pwede pang kitain. Pero ang buhay ng tao, kapag nawala, hindi na mababalik. Maraming salamat. Napakabait mong tao. Sana, bigyan ka pa ng maraming blessings ng Panginoon. Nakita niyang naiiyak na rin si Darlene, kaya natawan lang siya na pinupunasan ang luha ng dalaga. Nakakainis naman. Nagpunta ka lang dito para pagsabihan ako, pero humantong sa iyakan ng lahat. Napahalakhak na lang si Hebrew. Parang nakahanap siya ng babaeng kaibigan sa katauhan ni Darlene. Dalawa na sila. May nadagdag na kay Dodie. Inaya niya ang babae na kumain na dahil late na. Pumayag naman ito, kaya sabay na silang lumabas ng kwarto. Kinaumagahan, maagang nagising si Hebrew, pero nauna pala sa kanya sina Darlene at Princess. Nakaligo na ang anak niya at sinusuklayan na ng babae ang buhok nito. Nakabihis na rin na parang handa nang umalis. May lakad ba tayo ngayon, Mama? Oo, nakapagpaalam na ako sa papa mo. Isama kita sa bahay dahil gusto kong ma-meet ng lola ko, si Lola Leticia. Talaga po? Sige po, gusto ko po yun. Salamat nga po pala ha. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalagang mama. Napailing na lang si Hebrew. Wala naman talaga siyang magawa roon upang pigilin na umalis ang mama nito. Kung hindi mo masamain, nasaan nga pala ang mama mo? Hindi ko po alam. Tahimik lang naman si Papa. Di rin ako nagtatanong. Lumaki na lang ako wala siyang kasama. Okay lang yun. Ang importante, mahal na mahal ka ng papa mo. Tsaka nandito naman ako. Nakita naman niya kung paano ngumiti ang anak kay Darlene. Oo nga po eh. Nagpatuloy na sa paglabas ng kwarto si Hebrew. Pupunta siyang kusina nang magsalita si Darlene at kinausap siya. Magbihis ka na. Isasabay ka na lang namin. Sige, kumusta ang sugat mo? Okay lang naman. Sinuotan ko na lang ng pantalon para hindi makita ni Lola. Napakunot naman ang noo ni Hebrew. Hindi ba masakit? Maipit yan. Hindi. Mag-stretch naman tong pants ko eh. Tumango naman si Hebrew. Pumasok na siya sa kusina at nakita niyang may nakahanda ng pagkain sa mesa. Sumunod naman sa kanya si Princess at Darlene sa kasabay na humila ng upuan. Tahimik na silang kumaing tatlo. Nang matapos sila, ay tinulungan siya ni Darlene na magligpit ng kanilang pinagkainan. Napangiti naman si Hebrew dahil energetic ang babae. Kahit chubby ito, parang hindi napapagod ang katawan. Kung siya ang lumaki ng ganito, siguro hindi na siya makakilos ng maayos. Pero itong si Darlene ay maraming energy sa katawan. Makalipas ang isang oras ay nagmamadali na si Hebrew dahil kanina pa siya hinihintay ng dalawa sa labas ng bahay. Napangiwi na lang siya kasi hindi siya sanay na may kasama rito sa bahay nila na isang babae. Kaya ngayon ay masyado na siyang masinop sa mga kalat para walang masabi si Darlene. Ang gusto niyang mangyari ay palaging malinis ang kanilang bahay. Alam niya kasi na iba ang estado ng buhay niya kay Darlene, pero nananatili pa rin itong down to earth at parang walang pakialam sa paligid. Nahihiya nga siya dahil simple lang itong bahay niya, tapos nahulog pa ang babae doon sa banyo. Maya-maya ay umalis na sila sa bahay. Tahimik lang si Hebrew na nakatingin kay Darlene na nagmamaneho. Mas lalo itong gumanda at ang astig tignan dahil marunong itong gumamit ng kotse. Samantalang siya ay sumakay lang ang alam. Kahit na motorsiklo ay hindi niya alam. Paano niya malalaman kung wala naman siyang gamit na ganoon?
Mama, ilan pong kotse meron ka? 3 lang meron ako. Pero yung mga ibinibenta ko, marami. Wow! May tindahan ka po ng mga sasakyan? Meron naman. Iba't ibang klase ng sasakyan. Gusto ko pang magkaroon ng ganon. Kahit isa lang po. Napailing na lang si Hebrew. Parang ginawang laruan ng anak ang totoong sasakyan. Kahit magkanda kuba siya sa pagtatrabaho doon sa restaurant, ay hindi siya makakapili ng ganoon. Sure, anong gusto mong kulay? Napangiti si Darlene na nakatingin sa kanya. Pink po. Okay, reserve ko na sa'yo yung pink doon. Thank you po, Ma. Kukunin ko na lang po kapag malaki na ako. Saka ko na rin po babayaran ng hulugan kapag nakapagtrabaho na ako. Nakangiting sabi ni Princess. Napahalakhak na lang si Darlene. Sige. Pagdating nila sa restaurant, ay bumaba na si Hebrew. Kumaway naman sa kanya ang anak. Bumalik siya saglit para yakapin si Princess at halikan ito sa pisngi. Si Mama din, kasi ipinagmaneho ka niya papunta rito. Ang awkward naman at nakakahiya para sa babae kung susundin niya ang sinabi nito. Pero nagpa-cute sa kanya si Princess. Dahan-dahan siyang lumapit kay Darlene at binigyan ito ng mabilisang halik sa pisngi. Salamat sa paghatid. Tumango naman ang dalaga. Samantalang si Darlene ay parang nakuryente na lang bigla sa naging halik ni Hebrew sa kanya. Iba ang dating. Parang tumalon bigla ang natutulog niyang puso. Pasimple lang niyang tinignan ang lalaki na papasok sa loob ng restaurant. Bagay po kayo ni Papa. Nang lingunin niya si Princess ay sobrang lapad ng pagkakangiti nito sa kanya. Ikaw talaga? Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Makalipas ang 1 oras sa biyahe, ay narating na nila ang bahay. Excited na ngayon ang lola niya na makita si Princess. Wala kasi silang bata dito. Nag-iisang anak lang si Darlene ng papa at mama niya, kaya wala siyang kapatid. Nauna siyang bumaba at binagbuksan ito ng pinto si Princess. Magkahawak kamay silang dalawa at pumasok sa loob nang mapagbuksan sila ng gate ng isang kasambahay. Nang nasa sala na sila, ay sobrang lapad nang nagingiti ng Lola Leticia niya. Eto na ba si Princess? Kaya ganda namang bata. Opo, ako po yun. Lumapit ito sa lola niya, nagmano at tuwang-tuwa naman ang matandang babae kaya napayakap sa bata. Gusto mo bang mag-mall? Punta tayo doon. Sige po. Sinamahan ng bata ang lola niya sa kwarto nito kaya naiwan si Darlene sa may sala. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa at kinalikot ang kanyang cellphone. Napabundong hininga na lang siya dahil napadaan sa timeline niya ang post ng dati niyang nobyo. Nagpa-baby shower pala ito. Napakagatlabi na lang siya dahil nakita niya kung paano ang ngiti ng lalaki habang nakahawak sa tiyan ng babae. Napaka-unfair dahil hindi man lang niya nakitaan ng ganyang ngiti ang ex-boyfriend noong sila pa ang magkarelasyon. Lagpas buwan na rin pero hindi man lang naisip ng lalaki na humingi ng tawad sa kanya. Pwede naman sana siyang kausapin at mauunawaan niya iyon. Napabuntong hininga na lang siya nang makita kung gaano kaslim ang katawan ng babaeng ipinalit sa kanya. Maganda pero mali pa rin ang ginawa nilang dalawa sa kanya. Sana lang hindi makarma ang mga ito. Okay ka lang, apo. Nakakunot noong tanong ni Lola Leticia. Opo, La. Tara na, excited na akong lumabas. Sumenya siya sa 2 kasambahay na sumama na sa kanila. Ngayon ay lula na sila ng kotse patungong mall. Pagdating nila ay iginilid niya ang kotse. Hindi na ako sasama sa loob, Lola. Dito na lang po ako maghihintay sa labas. Ngumiti naman siya kay Princess at sinabihan niya ang 2 kasambahay na samahan na ang lola niya, pati ang bata na mag-shopping. Ikaw ang bahala. Hindi feel ni Darlene ang magpagala-gala ngayon sa loob ng mall. Nabibigatan siya sa kanyang katawan at nangihina siya sa nakikita kanina lang. Nahiga na lang siya sa loob ng kotse at ipinikit ang mga mata. Bigla siyang napabangon nang lumitaw sa kanyang balindataw
ang nakangiting mukha ni Hebrew. Bakit ba bigla na lang niyang naisip ang lalaking iyon? Isinisingit pa talaga kung kailan masama ang loob niya. Pagbangon ni Darlene ay napakagatlabi siya dahil nakita niyang papalabas ng mall ang ex-boyfriend kasama ang babae nito makalipas ang 1 oras. Ang liit naman talaga ng mundo. Sweet na sweet ang dalawa at todo alalay ang lalaki. Napailing na lang siya na may kasamang buntong hininga. Hindi na ito maganda. Kanina lang ay nakita niya online. Ngayon, sa personal na talaga. Maya-maya lang ay lumabas na rin ang lola niya at nakabusangot ang mukha nito. Bumukas na ang pinto ng kotse, saka pumasok na silang lahat. Ang daming pinamili ng mga ito nakalagay sa likod. Okay ka lang, La? Akala ko ba mag-i-enjoy ka? Nawala ako bigla sa mood, Apo. Bakit naman? Kasi po, nakasalubong namin ang ex-boyfriend mong nanakit sa'yo. Tinapon ni Darlene ng masamang tingin ang kanyang lola Leticia. Lola naman isinali mo pa yung batang walang alam. Sorry na, nainis kasi ako. Nagbano pa talaga sa akin na parang walang ginawang hindi maganda. Maginoo, pero salbahe. Nanggagaliiti sa inis na sagot ni Lola Leticia. Ay, hayaan mo na Lola. Hindi naman ikaw yung niloko. Ako naman. Pero Apo, kung masasaktan ka, nasasaktan din ako. I love you, La. Ngumiti naman ang matandang babae at niyakap siya ng mahigpit. Nag-enjoy ka ba, Apo? Bumaling ang lola niya sa bata na sobrang ganda ang bukas ng mukha. Ngumiti naman ang bata. Opo, Lola. Maraming salamat po. Sobrang aga po ng pamasko ko galing sa inyo. Dadagdagan ko pa yan kapag napapadalas ang pagdalaw mo sa bahay. Sige po, bukas ulit. Nakangising sagot ni Princess. Nagkatawanan naman silang lahat habang si Hebrew ay dumaan muna ng palengke para bumili ng prutas, gulay at isda. Nagpunta din siya sa bigasan para ihanap ng red rice si Darlene para sa diet nito. Ang laki ng utang na loob niya sa babae. Maliit na bagay lang itong gagawin niya kumpara sa nagawa nito para sa kanya. Pagdating niya ng bahay ay nadatnan niya si Dodie na nagme-makeup kay Darlene. Pagtingin niya sa anak ay meron din pala. Baka masira ang mukha ng anak ko sa ginawa mo, Dodie. Grabe ka naman. Ngayon lang yon. Gusto din niyang makisali sa ganap namin ni Darlene. Hayaan mo na, pupunasan ko lang yan mamaya. Inabot ni Princess ang kamay niya saka nagmano. Ang saya ng puso ni Hebrew ngayon dahil tuwang-tuwa ang anak niya at saka gumagaling na talaga ito ng tuluyan. Nag-shopping po kami, Papa. Ang bait po ni Lola Leticia. Dadalaw-dalawin ko din po siya doon na madalas para hindi siya malungkot. Pagbibida ni Princess. Talaga ba? Nakakakaya naman kay Lola. Huwag ka nang mahiya. Makapal din naman ang mukha mo, pare. Singit ni Dodie. Napahalakhak na lang si Darlene dahil nilakahan pa ni Dodie ang boses nito. Napatawa na rin si Hebrew dahil napakamot sa batok ang kaibigan dahil nabingi nito si Darlene. Kaunti na lang yung kulang. Kakapal na talaga ang mukha ko. Tama ang desisyon mo na kay Darlene ka maging close para mambunan ka ng grasya. Sabi ni Dodie. Natigilan si Hebrew. Kung hindi siya tinakot ng babae na ipakulong, ay hindi sila makaget along ngayon. Simple lang naman ang hiniling nito pero hindi niya maibigay. Sana dahil ayaw niyang ma-attach sa isang tao tapos iiwan siya ulit gaya ng ginawa ng nanay ni Princess. Ganun ba? Baka si Hebrew yung mamumulubi sa akin sa laki kong to? Okay lang, may trabaho naman ako. Maya-maya lang ay natapos na sa pag-makeup si Dodie kay Darlene kaya pumasok na sila ng kusina. Nagbihis muna si Hebrew para malabhan niya mamaya ang kanyang uniforme. Busy silang dalawa ni Dodie sa pagluluto tapos si Darlene ay nakapalumbaba lang sa may mesa. Anakan mo na lang kaya ako, Dodie. Nanlalaki ang mga mata ni Dodie sa sinabi ni Darlene. Hindi napigilan ni Hebrew na hindi mapahalakhak
sa reaksyon ng kaibigan. Diyos mio, Darlene! Makunos dili ka! Maganda ka! Pero hindi naman tayo talo. Umiikot ang matang reklamo ni Dodi. Sige na, gusto ko ng anak kahit isa lang. Tinampal ni Dodi ang braso ni Darlene pero nagkibit-balikat lang ang babae. Hoy! Nandiyan naman si Hebrew oh. Bakit hindi siyang iyain mo? Ako pa talaga ha? Okay ka lang? Nakasimangot na sabi ni Dodi. Natigilan naman si Hebrew nang tumingin sa kanya si Darlene at ngumiti. Hinihiling niya na sana huwag maisipan ng babae na yayain siyang mag-anak silang dalawa dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. May problema ba sa akin? Hindi ba ako attractive? Nakabuntis ang ibang boyfriend ko. Bakit hindi na lang ako? Tumahimik si Hebrew. Wala naman siyang sasabihin kaya nakikinig na lang siya sa usapan ng dalawa. Yung boyfriend mo ang may problema, girl. Hindi ikaw. Napailing na lang si Darlene. Hindi naramdaman ni Hebrew na may problema ang babaeng ito. Ngayon lang na magkwento. Masayahin kasi kaya walang lugar dito ang lungkot. Na-trigger ang isip ko. Gusto ko mag-diet dahil masyadong slim ang pinalit sa akin. Mag-diet ka na. Hindi na rin healthy ang kanyang katawan. Parang lapitin sa sakit. Ito, reality check lang baka may high blood ka na niyan. Hindi rin ako nagpa-check up. Naku, magbawas ka na lang ng timbang. Pwede na. Dapat yung mga fats na lang na sumobra ang kukunin mo. Uy, ayoko magpa-doktor. Wala naman ako sinabi na magpapabawas ka sa doktor. Original method ang gamitin mo. Proper diet and exercise. Pwede ka ding mag-zumba sa umaga. Ay, bet ko yung Zumba. Sumali ka sa amin. Every morning kaming may Zumba at ako ang instructor nila. Pero hindi libre, may bayad yun. Para naman may income ako. Kahit monthly pang bigay ko sa'yo, friend naman tayo. Talaga ba? Thank you, girl. Nagyakapan pa ang dalawa. Makalipas ang isang oras ay nakapagluto na sila. Nailuto na ni Hebrew ang red rice na para kay Darlene. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mukha nito na pumayat. Nagulat pa ang babae nang ibinigay niya rito ang pulang kanin. Pero thankful naman siya sa kanyang ginawang effort. Ipinagluto din niya ng nilagang itlog si Darlene. Saka nag-slice din siya ng mga prutas. Naging maingay ang bahay ni Hebrew na dati sobrang tahimik dahil silang dalawa lang ni Princess ang nandito. Ngayong naging close na nila si Darlene ay ang daming kwento ng babae. Pati halakhak nito ay nakakadamay. Kahit pagod sa pagtatrabaho si Hebrew ay hindi niya alintana dahil masaya ang anak niya pag uwi niya. Pagkatapos nilang kumain ay naglikwit na si Hebrew. Hindi niya pinapalakat si Darlene sa kusina dahil baka mahulog din naman ito. Kailangan na kasi niyang mag-repair dahil sira na itong sahig niya dahil matagal na at nababasa palagi ng tubig kapag naghuhugas sila. Nagulat na lang si Hebrew na maglalaba na sana siya ay wala na ang marurumi niyang damit sa tray. Pagbukas niya sa cabinet ay nandoon na at maayos lang nakatupi. Sabi ni Princess ay nilabhan daw ni Darlene kanina. Nakaramdam naman ng hiya si Hebrew. Hindi naman siya importanteng tao para pagtuunan ng pansin ni Darlene na isang mayaman at may pagmamalaki sa buhay. Salamat Hindi mo naman kailangan pang maglaba rito. Wala sa usapan natin ng ganun. Ngumiti sa kanya si Darlene. Give and take lang naman tayo rito. Napapasaya ako ng anak mo at inaalagaan mo ako kapag nandito ako. Kaya ibinabalik ko lang yung pabor na yon. Napailing na lang si Hebrew. Nakakaya naman kasi. Alisin mo na yung hiya mo sa katawan. Kasi ako, wala na. Taba na lang meron ako. Napahalakhak na lang si Hebrew. Aaminin man niya sa hindi, ay napapangiti siya sa mga banat ni Darlene. Magaling magtago ng sama ng loob ang babaeng ito. Isang buwan ang nakalipas, habang si Darlene naman ay nagustuhan na ang pagtira sa bahay ni Hebrew. Feel na feel niya ang pagiging mama ni Princess at nararamdaman niyang mahal din siya ng bata. Ang bilis niyang nakuha ang loob ng nag-iisang anak ni Hebrew. Pero ito ay nakuha rin ang puso niya.
Parang naging awkward para kay Darlene nang mag-umpisa ng may mabuong feelings sa puso niya para sa lalaki. Sa tuwing lumalapit ito ay parang hindi siya mapakali at may time din naman na komportable siya kaya extra sweet silang dalawa. Nag-umpisa talaga ang lahat nang tinulungan siya ng lalaki na mag-diet. Ito ang nagluluto para sa kanya, nagpapaalala kung ano lang ang kakainin niya at higit sa lahat, sinasamahan siyang mag-jogging kada alas 5 ng umaga. Nalimutan na niya ang pananakit ng kanyang ex-boyfriend dahil kay Hebro lang umiikot ang kanyang mundo at pati kay Princess. Araw ng linggo ngayon, kaya walang pasok ang lalaki sa restaurant. Iba ang naka-duty doon kaya may pahinga ito. Masaya si Darlene dahil kahit papaano ay nagbunga naman ang pag-eehersisyo niya dahil nabawasan ang kanyang timbang. Unti-unting lumiit ang mukha niya, pati ang excess fats ay nawala na. Ayaw naman niyang magpapayat ng sobra. Kaunting bawas lang ng taba ay sapat na dahil hinahapo na siya. Nasa loob siya ng kwarto ngayon, nagpapahinga dahil nag-zumba sila kanina ni Dodi. Kahit hindi siya marunong sumayaw, ay sinusubukan niya para sa kanyang diet. Sobrang nakakapagod, pero worth it naman. Babe, natulog ka ba? Napakurap na lang si Darlene at naglinis ng tenga dahil sa tinawag sa kanya ni Hebrew. Ako bang tinatanong mo? Oo. Mag-isa ka lang naman siguro dyan. Napangisi na lang ang dalaga. May nadinig kasi akong ibang salita eh. Ako ba yon o ibang babae? Napatawa na lang si Hebrew sa labas ng pinto. Siyempre, ikaw. Ako pala? Sobrang lapad ang naging ngiti ng dalaga. Lumubo ang puso niya sa tuwa. Sana may mangyayaring maganda sa kanya sa susunod na araw para hindi naman unfair. Yung mga slim lang ang maayos ang love life. Sana siya din may pipili din sa kanya pagdating ng araw. Binuksan niya ang pinto at nakangiting pumasok si Hebrew. Chocolate para sa'yo. Ayaw niyang sabihing masisira ang diet niya sa chocolate. Kinikilig siya ngayon kaya hindi niya palalagpasin ang pagkakataon na ganito. Ang sweet mo naman ng mga panahon na to. May kailangan ka ba? Napangisi si Hebrew. Masaya lang ako dahil sa'yo. Talaga ba? Bakit naman? Secret? Napasimangot na lang ang dalaga sa naging sagot nito. Pero gagawin niya ang lahat. Ma-in love lang si Hebrew sa kanya. Kung pwede nga lang ay gayumahin niya ito, ay gagawin niya. Ma-reciprocate lang ang feelings niya. Pero hindi niya iyon gagawin. May tiwala naman siya sa kanyang kagandahan at kabaitan. Kasi kung will ng tadhana na maging sila, ay may paraan naman. May pasekreto ka pang nalalaman dyan. Lumundag si Darlene sa likod ni Hebrew, kaya napadapa ang lalaki sa sahig, hindi yata kinaya ang bigat niya. Tumabi siya rito at nagpagulong-gulong silang dalawa. Nagkatawanan sila dahil sinaway sila ni Princess na masisira daw ang bahay dahil sa likod nila. Ikaw kasi, ang bigat mo kaya. Napasimangot na lang si Hebrew dahil sa ginawa niya. Nagilty naman si Darlene dahil baka nasaktan ang lalaki sa paglundag niya. Kaya hinaplos niya ng dahan-dahan ang likod nito. Sorry, nasaktan ka ba? Hindi na mauulit. Ngumiti naman si Hebrew at binigyan siya ng mabilisang halik sa labi. Dali-dali itong lumabas ng kwarto at naiwan siyang nakatulala. Ang ganda naman sa pakiramdam kung palaging ganon. Sa mga sumunod na buwan, si Hebrew ay sigurado na siya sa kanyang nararamdaman para kay Darlene. Mahal niya ang babae, kaya susubukan niyang i-open up ang feelings niya at magbabaka sakali na bigyan siya nito ng chance. Ito ang unang beses na in love siya ulit sa isang babae pagkatapos siyang masaktan noon. Feel niya na parang si Darlene na ang para sa kanya. Maraming beses na niyang napatunayan sa kanyang sarili dahil ngayong sure na siya ay handa na siyang sabihin sa babae ang pagmamahal niya. Kaya nahulog ang loob niya kay Darlene dahil genuine ang pinapakitang care nito at love kay Princess, mas lalo na sa kanya. Mabilis na develop ang feelings dahil magkasama sila sa iisang bahay at palagi silang nagkikita.
Nakilala din ni Hebrew ang Lola Leticia ni Darlene at wala itong ibang bukang bibig kundi kung gaano kabait at kamatulungin ng babae kahit sa pamilya, sa ibang tao. Saka kaya niyang patunayan dahil kahit malaki ang kasalanan niya rito noon ay kaya siya nitong patawarin. Isang buwan ang nakalipas, si Darlene ay naghihintay ng magandang blessings na mangyayari sa buhay niya. Sana meron dahil ayaw niyang maging malungkot na lang hanggang sa tumanda siya. Nagmamaneho siya ngayon patungo sa bahay ni Hebrew. Namimiss niya si Princess at ang lalaki. Dahil nag-out of town siya ng 5 days. Marami siyang pasalubong na dala para sa mga ito, pati kay Tody at mga friends niya sa Zumba class nila. Napapabuntong hininga na lang si Darlene nang maisip na wala pang improvement sa feelings niya kay Hebrew. Hulog na hulog siya pero parang hindi siya masasalo ng lalaki. Pagdating niya sa bahay ni Hebrew ay sobrang tahimik at walang tao. Pumasok siguro sa trabaho pero nasaan naman kaya si Princess? Maya-maya lang ay buwaba ng sasakyan si Darlene pero nakatanggap siya agad ng mensahe galing sa lola niya na umuwi raw muna siya sa kanilang bahay. Hindi pa nakapasok si Darlene sa loob ng bahay ni Hebrew ay bumalik na siya sa sasakyan at nagmamaneho na palayo. Dahan-dahan silang pumasok sa bahay nila. Nagtaka siya kung bakit tahimik din. Pinaglololoko yata siya ng Lola Leticia niya kahit ang mga kasambahay wala rin. Bigla na lang siyang nagulat nang may tumunog na paborito niyang kanta. Saka bumaba ang dalawang kasambahay nila sa hagdan na may bitbit na ilang piraso ng puti at pulang rosas. Napag-utusan lang, Ma'am. Nakangiting sabi ni Nini. Tinanggap na lang ni Darlene kahit naguguluhan siya. Ano bang drama to? Hindi ko nakakatuwa. Ang haba ng buhok mo, Ma'am! Umabot hanggang EDSA! Natatawang hirit ni Jazz. Ang dami niyong sinasabi. Ano bang meron? Walang sumagot sa kanyang tanong. Bagkus, pumasok ang dalawa sa kusina ng bahay. Nakatayo lang si Darlene sa may sala at hinihintay ang iba pang mangyayari. Nang makita niya si Princess na dahan-dahang buwaba ng hagdan, ay nagka-ideya na siya. Dininig yata ng Diyos ang hiling niya na maging masaya. Ito na ba iyon? Tumatalon ang puso niya sa sobrang tuwa. Inabot sa kanya ni Princess ang hawak nitong teddy bear. Akala niya ay laruan nito, pero para pala sa kanya. Sa laki niyang ito ay mahilig pa rin siya sa stuffed toys na parang bata. Madami nga siyang koleksyon, isang kwarto na ang inabot sa dami. I love you po, Mama Darlene. Paborito po kita bukod kay Papa. Salamat sa tulong mo na dugtungan ang buhay ko. Nakangiting sabi ni Princess. Niyakap siya ng bata ng sobrang higpit. Hindi naman napigilan ni Darlene na maiyak dahil sa sinabi nito. Mahal din kita. And you're welcome. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Grabe naman, pinaiyak mo ko. Tumatawa lang si Princess. Maya-maya lang ay ang Lola Leticia naman niya ang bumaba ng hagdan. Dali-dali niyang nilapitan ito saka inilalayan na makababa. You deserve to be happy, Apo. I'm looking forward to it every day. Sabi ng Lola Leticia niya. Masaya naman talaga ako, Lola. Mas magiging masaya ka pagkatapos nito. Sana nga, kung hindi siya magiging masaya, ay ewan na lang niya. Titira na lang siya sa Mars habang buhay. Nang makababa silang dalawa ng lola niya, ay dahan-dahan itong naglakad patungong kusina. Ano kayang meron doon? Lahat na sila pumasok doon. Isang oras mahigit siyang naghintay sa may sala. Nakatayo lang siya para hintayin si Hebrew. Nang makababa na ang lalaki, ay tumingin ito ng diretso sa kanya. At ang puso naman niya ay nagsisirko na sa tuwa. Nakaputing polo ang lalaki. Parang pinaghahandaan ang araw na ito, pati buhok ay nakabrush up pa. Fresh looking tignan at ang bango. Naligo yata ng perfume bago bumaba ito. Hoy! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Hindi dito sa ganda ko. Napangisi na lang si Hebrew dahil sa sinabi niya. Grabe, kabado ako. Pero dahil nagpatawa ka, kumalma ako bigla. Pagkababa ni Hebrew,
ay inabot niya kay Darlene ang isang bouquet ng chocolates, saka hinalikan niya ang dalaga. Masayang masaya si Darlene. Hinihintay niya kung ano ang magiging kasunod nito. Hindi ko man lang maisip na may pagganito pagkagaling ko ng out of town. Sumeryoso bigla ang mukha ni Hebrew. Hinawakan ang isang kamay niya at dinala sa dibdib nito. Masyado kong ambisyoso sa puntong to, Darlene. Dahil gusto kong abutin ang puso ng isang katulad mo. Ano ba ako kumpara sa'yo? Nasa laylayan lang ako. Tapos ikaw, sobrang taas. Pero kasi, hindi ko napigilan ang puso ko na humibok para lang sa'yo. Ngumiti ang dalaga. Ang bilis ng tibok ng puso niya ngayon. Talaga ba? Ang seryoso mo naman. Hindi ako sanay. Hinaplos ni Hebrew ang pisngi niya. I love you, Darlene. Wala akong pakialam kung mataba ka, kung ano ka pa. Basta mahal kita. Totoo yun. At yun ang nadarama ng puso ko. Hindi ko na kaya pang makasama ka lang na hindi ko nasasabi tong feelings ko. Pinagpawisan ang noo ni Hebrew kahit malamig naman ang aircon sa kanilang bahay. Pinunasan ito ni Darlene sa kaniyakap ng mahigpit ang lalaki. I love you too, Hebrew. I'm not good at explaining my feelings, pero itong nadarama ko ay sapat na para masabi ko sa iyo ang totoo. Dahil sa narinig ni Hebrew sa kanya, ay masayang masaya itong pinupog siya ng halik sa bisngi at sa labi. Pagkatapos ng aminan portion nila, ay pumasok na sila sa kusina at doon niya nakita si Dodi na may bitbit na sandok at nakasuot ng kulay pink na apron. Congratulations sa inyong dalawa! Umamin din kayo sa wakas! Naloka ko! Dahil dyan, kayo na! Malakas na sigaw ni Dodi. Kaya pala hindi niya nakita si Dodi dahil chef pala nila ngayon ang lalaki. Thank you, Dodi. Ikaw nang sumunod ah. Pili ka lang kina Nini at Jazz. Napahalakhak na lang ang dalawang babae, pero si Dodi ay nakasimangot. Kumain na silang lahat at asikasong-asikaso siya ni Hebrew. Kaya lumulobo ang puso ni Darlene. Isang linggo ang nakalipas, si Hebrew ay kampante na dahil naamin na niya sa babae ang pagmamahal niya. Magkarelasyon na silang dalawa ni Darlene ngayon, pero gusto niyang ligawan pa rin araw-araw ang dalaga para naman hindi mawala ang spicy ng kanilang pagmamahalan. 9 na buwan ang nakalipas. Masasabi ni Hebrew na ang relasyon niya kay Darlene ay masyadong maganda at masaya. Hindi naman pwedeng ganito na lang sila palagi na magkasintahan lang. Gusto na rin niyang mag-settle down at alam niya din na gusto din ni Darlene ang ganon. Kaya nang mag-out siya sa trabaho, ay dumaan muna siya sa bahay ni Darlene upang makausap si Lola Leticia. Wala doon ang dalaga. Nasa eskwelahan, sinamahan si Princess. Pagpasok niya sa loob, ay saktong nasa labas ang matandang babae. Nakatambay. Lumapit siya rito at nagmano. Kamusta ka, Apo? Okay lang po, Lola. Ngumiti sa kanya ang matandang babae. Mukhang seryosong sadya mo sa akin ah. Opo. Close sila ni Lola Leticia, pero hindi niya maiwasan na huwag kabahan basta si Darlene na ang pag-uusapan. Ano ba yan? Huminga ng malalim si Hebrew. 9 months na po kami ni Darlene, Lola. Sure naman po akong napapasaya ko siya. Gusto ko po sanang mag-propose sa kanya for marriage. Kung okay lang po sa inyo. Ngumati ang lola sa kanya at niyakap siya. Salamat for making Darlene happy. Pangarap niya to na sana may isang tao na darating sa buhay niya na mamahalin siya genuinely. At ikaw yun. Sige, always akong pumapayag. Maraming salamat po, Lola. Tuwang-tuwa si Hebrew. Bago siya umalis, ay nagmano muna siya ulit sa matandang babae at yumakap. Samantala si Darlene ay napakunot ang noo dahil hapon na wala pa rin si Hebrew. Saan naman kaya nagsusuot ang lalaking iyon? Bakit nandyan ka sa labas, Mama? Hinihintay ko ang papa mo. Darating din yun. Hintayin ko na lang siya rito sa labas, anak. Maya-maya ay nag-vibrate ang kanyang phone at nakatanggap siya ng mensahe galing sa lola niya.
na nagsasaad na galing doon si Hebrew sa bahay at dinalaw ito. Magre-reply pa sana siya sa lola niya pero dumating na ang lalaki. Bumesa ito sa kanya na may kasamang yakap. Kumusta ang araw mo? Okay lang, ang saya. Hindi ka pala napapagod. Ilang buwan mo na itong ginagawa. Ngumiti si Darlene. Hindi naman. Bandang gabi ay nasa loob na sila ng kwarto pagkatapos silang kumain. Makalipas ang 2 oras. Magkayakap silang dalawa ni Hebrew. Parehong hinihingal dahil katatapos lang nilang maglaro ng basketball. Naging normal na sa magkarelasyon ang ganon, pero hindi lahat. May reserve pa rin after marriage. Ang mindset kasi ni Darlene, kahit pakasalan siya ng lalaki o hindi, basta may anak siya, ay okay lang. Pero mas maganda pa rin yung may makakasama sa pagtanda. Tumayo na si Darlene para magbihis. Kumuha siya ng damit sa cabinet pero may nasagi siyang isang box kaya nahulog at nagkalat ang laman. Maraming litrato ang nakita niya. Pinulot niya isa-isa at tinignan. Litrato ni Hebrew kasama ang isang magandang babae. Selos ang namayani sa puso niya pero hindi niya pinapahalata. Nanay yan ni Princess. Ngumiti si Darlene pero hindi siya natuwa. Naisip niya parang mahirap kalabanin ang nakaraan. Okay, mahilig ka palang magtago ng mga gamit ng excess? Nakalimutan lang magbihis si Darlene. Wala siyang pakialam kung hubot-hubad siya ngayon. Nakalimutan ko lang itapon o sunugin. Tumango naman si Darlene. Napaka-unreasonable naman niya kung pati lumang picture ay pag-iisipan niya ng hindi maganda. Pero kasi ay hindi nila napag-usapan ang tungkol sa mama ni Princess. Paano kung bumalik? Saan na siya pupulutin? Sa mga sumunod na araw, si Hebrew naman ay napapansin ang pananahimik ng kasintahan. Nagsimula ito nang makita ng babae ang litrato nila ni Emily. Bakit naman kasi hindi niya na iyon itinapon para walang gulo? Magkakaproblema pa yata siya ngayon. Kakauwi lang niya ngayon at pagod na pagod ang pakiramdam niya. Umuwi si Princess kasama si Dodie pero wala ang kasintahan. Akong naghatid sa kanya sa school, sabi ni Dodie. Nagtaka naman si Hebrew. Bakit hindi nagpasabi si Darlene? Kung tutuusin, magte-text iyon sa kanya. Pero ngayon ay wala. Saan nagpunta si Darlene? Umalis si Mama. Si Princess ang sumagot. Tumango-tango naman si Hebrew. Pumasok siya sa loob ng kwarto at kinuha niya ang box na pinaglagyan ng litrato nila ni Emily at sinunog ito sa likod bahay. Kahit napagod siya, ay kailangan niyang umalis para sunduin ang nobya. Samantala si Darlene ay nagbabad sa gym ng buong araw. Inilabas niya ang selos niya, frustration at issue niya sa buhay sa pag-exercise. Ginamit niya lahat ng equipment para mapagod siya. Pag-uwi ng bahay nila ay nakita niya si Hebrew sa labas ng gate. Pagbaba niya ng kotse ay sinalubong agad siya nito. May problema ba tayo? Huwag kang magsisinungaling. Kung di, mag-aaway tayo. Bumalik sa loob ng kotse si Darlene kaya sumunod din si Hebrew. May sarili din akong buhay. Anong gusto mo? Sa'yo lang umiikot ang mundo ko? Kumunot ang noo ni Hebrew na nakatingin sa kanya. Bakit? Inaalisan ba kita ng karapatan sa buhay mo? Naging mahigpit ba ako? Di naman oh. May issue ka nga sa akin dahil hindi ka naman ganyan magsalita. Wala akong issue sa'yo. Napabundong hininga na lang si Darlene. Bakit ka nga ganyan? Nag-umpisa lang yan nung nakita mo yung picture. Ang babaw mo naman. Ako? Mababaw? So, bakit mo ako minahal? Ayaw mo naman pala sa mababaw na tulad ko. Tumaas ang boses ni Darlene. Ayaw na talaga ang kahantungan nilang dalawa. Nagsiselos ka kasi sa walang kwentang bagay. Wala na yun. Wala na akong pakialam dun. Kung walang kwenta, bakit mo pa tinago? Meaning, may value pa yon kung di mo pa tinapon. So tungkol sa litrato na yon talagang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Hindi ako manok para magkaroon ng butsi. Dahil sa sinabi ni Darlene ay napahalakhak na lang si Hebrew. Kaya napatawa na rin siya.
Heavy drama na naging comedy ang kinahantungan ng kanilang usapan. 9 months na silang ganito. Nag-aaway tapos nagtatawanan ang ending. Ngumiti si Hebrew. Niyakap siya nito at hinalikan sa buhok. Sorry kung binigyan kita ng iisipin. Ikaw lang mahal ko. Mamahalin hanggang dulo. Talaga lang ha. Lagot ka talaga sa akin. Napatawa nilang si Hebrew. 3 linggo ang nakalipas. Si Hebrew ay na-execute na niya ang kanyang plano para sa proposal niya kay Darlene. Bukas ay birthday nito. Kaya naisip niyang mismong alas 12 ng hating gabi niya gagawin ang sorpresa. Doon pa rin sa bahay niya nito gagawin para hindi na mahihirapang magbiyahe si Lola Leticia at hindi niya makakalimutan ang singsing. Binili na niya agad. Magkatabi sila ngayon na nakaupo sa may sofa dito sa sala. Any plan on your birthday? Ngumiti si Darlene. Tinatamad na ako mag-organize ng party. Kumain na lang tayo sa labas bukas. Tumawa si Hebrew. Hindi ka ba thankful na nadagdagan ng birthday mo? Siyempre sobrang thankful. Gusto ko pang mabuhay ng matagal na kasama ka. Bakit si Papa lang? Dapat ako din. Singit ng bata. Nagkatawanan silang dalawa ni Darlene. Oo, siyempre kasama ka naman talaga. Bandang hapon ay nag-text si Lola Leticia na doon sila mag-sleepover sa bahay nila para sa birthday bukas. Kaya gumayak na sila at hindi pwedeng maiwan si Dodi. Mas nauna pa itong pumasok ng sasakyan. Ngayon ay bumabiyahe na sila patungo doon. Tahimik lang si Hebrew pero kabado siya kung ano ang mangyayari mamayang hating gabi. Magpa-party yata si Lola para sa'yo, babe. Siguro, mahilig si Lola lumamon kaya ganon. Lagot ka sa lola mo, girl! Sabi ni Dodi. Tumawa na lang si Darlene. Pagdating nila sa bahay, ay nagkatinginan silang dalawa ni Lola Leticia. Wala talagang kaalam-alam ang mga ito sa plano niya mamaya. Tanging si Lola lang. Habang si Darlene ay natulog, pagkatapos nilang maghapunan, si Princess ay nasa kwarto ni Lola Leticia. Tumambay siya doon para magkakwentuhan ang matandang babae. Hindi niya alam kung nasaan si Hebrew. Magkaiba kasi sila ng kwarto. Hindi sila pwedeng magtabi dahil kay Lola Leticia. Baka mapagalitan siya. Nagising si Darlene makalipas ang ilang oras dahil nakaramdam siya ng pagkauhaw. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at napangiti na lang siya dahil nakita niya si Princess na may bitbit na cake sabay kanta. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Napatingin si Darlene sa kanyang relong pambisig at nakita niya ang oras. 12:00 na pala. Lumapit na rin ang lola niya sa bata. Blow the candle, apo. Nag-wish muna siya bago hinipan ang nakasinding kandila. Maraming salamat. Very much appreciated. Dahil birthday mo, ay may regalo kami sa'yo. Singit ni Dodi. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya palabas ng bahay at nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa nakaluhod na si Hebrew at sa hawak nitong singsing. Oh no! Ito yung pinaka-memorable kong birthday sa lahat. Will you marry me, babe? Yes, I will. Hindi pa nakatayo si Hebrew ay lumapit na siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Naiiyak siya sa sobrang tuwa. At last, may isang lalaking nag-stand out para piliin siya. Happy birthday. I love you, babe. I love you too, babe. Thank you for giving me a wonderful birthday surprise. Tawang-tawa si Darlene na itinaas ang kamay na may singsing. Nakita niya kung paano umiyak ang lola niya sa tuwa. You're welcome. Happy ka ba? Siyempre, feeling ko sobrang special ko. Deserve mo lahat ng magandang blessing sa buhay. Ngumiti si Darlene at niyakap si Hebrew. Pagkatapos ng surprise proposal, ay kumain na sila. Nagutom siya sa mga ganap ngayong hating gabi. Sobra ang naging effort ng lahat, kaya nagpapasalamat siya. Kumakain siya, pero parang
Linulunok na siya ni Hebrew base sa pagtitig nito sa kanya. Uy, okay ka lang? Baka nagsisisi ka na dyan. Tumawa si Hebrew. Birthday mo ngayon, kaya wag kang mga away. Hindi naman kita inaaway. Tinatanong lang kita. Dumikit sa kanya si Hebrew ng kaunti saka sumandig. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko na makasama ka habang buhay. Ngumiti ang dalaga at tinaplos ang mukha ni Hebrew. Talaga ba? Tumango naman si Hebrew. 3 buwan ang nakalipas ay kinasal na nga silang dalawa. Pareho silang masaya dahil nahanap nila ang pahinga sa bawat isa. Si Hebrew naman ay napagdesisyonan niyang ibenta ang bahay niya para bumukod kasama si Lola Leticia dahil yon ang wish nito. Mahirap iwanan ang isang taong napamahal sa kanya. Nagtiwala na mamahalin niya ng lubos si Darlene. Aalagaan hanggang dulo. Nagtatrabaho pa rin si Hebrew sa restaurant kung saan siya dati dahil maayos naman ang amo niya. Kahit kasal na silang dalawa ni Darlene ay hindi siya umaasa sa pera nito. Kung ano sa babae ay mananatili itong para rito at kung ano yung sa kanya ay para kay Darlene. 1 taon na nakalipas ay biniyaan sila ng lalaking anak ni Darlene. Masaya ang misis niya dahil sa wakas nagkaroon na sila ng anak na palagi nitong iniuungot sa kanya. Hanggang sa dumami at naging 5. Taon lang ang pagitan ng mga edad kaya sobrang dami na nila sa bahay. Umaga pa lang ay dinig na ni Hebrew ang malakas sa boses ni Darlene kapag nagbubunga nga sa kakulitan ng kanilang mga anak. Ang daming kalat kapag nagigising na ang mga ito. Nilalagyan na lang niya ng bulak ang magkabila niyang tenga para hindi niya marinig ang ingay. Pero kahit makukulit ang mga anak niya, ay mahal na mahal niya ang mga ito. Ang eldest nila, Darlene, ay lalaki, si Drew. Ang pangalawa ay si Darrell. Pangatlo at pang-apat, sina Jeyo at Faith. Ang bunso si Flynn. Pati si Princess dahil parang baby pa rin hanggang ngayon, kahit ito ang pinaka-eldest. Napatawa na lang si Hebrew nang pumasok sa loob ng kwarto si Darlene na pinagpawisan at buwaghag na ang buhok nito. Hindi kasi hihinto ang mga bata kung magtatalag si Darlene, pero kung siya ang iimik ay tahimik na ang lahat. Kaya pa ba? Ginusto mo ang maraming anak, tapos ngayon, stress ka na. Sumimangot si Darlene. They're getting on my nerve. Ang kukulit. Hinilan niya si Darlene at pinaupo sa kandungan niya. Kumalma ka lang. Mga bata pa kasi ang mga anak natin, kaya hindi sila makikinig. Hayaan mo na. Ngumiti si Darlene. Ang unfair nga eh. Parang sa'yo lang sila makikinig. Ako naman na nagluwal sa kanilang lahat. Napahalakhak na lang si Hebrew. May favoritism yata sila. Pero una nilang hahanapin, yung nanay. Second option lang yata mga tatay eh. Tumawa naman si Darlene. Ang yaman natin sa anak. Ay, wala akong masabi. Ang eldest natin na si Princess ay dalaga na. Ang bilis ng panahon. Oo nga. Yumakap sa kanya si Darlene at naglalambing. Hindi biro ang araw-araw nitong ginagawa bilang nanay sa makukulit nilang mga anak. 4 na taon ang lumipas, si Darlene ay naghahanda para sa 18th birthday ng kanyang dalaga, si Princess. Dahil mahiyain ito, hindi na sila naghanda ng magarabong birthday party kahit dibu nito. Bakit ayaw mo ng engranding birthday party? Apo, mas maganda na ma-experience mo ang ganon. May 18 roses. May sasayaw ka. Umiling si Princess. Ayoko po, Lola. Mapapagastos lang po tayo. Napangiti na lang si Darlene. Sobrang tipid ni Princess. Yung allowance na binibigay niya sa 1 linggo ay magagamit pa sa susunod na linggo. Afford natin yon. Alam niyang nahihiya ito sa kanila ng lola niya dahil nasa tamang edad na ito at alam nito na hindi siya totoong nanay. Pero pantay-pantay naman ang pagmamahal niya sa lahat ng mga anak niya at kasama na si Princess doon. Nilapitan siya ni Princess at tinakbayan.
Naglakad silang dalawa palabas ng bahay, saka dumiretso sila sa gate at binuksan ito. May napag-usapan tayo, way back 9 years ago. Hindi ko alam kung naaalala mo, pero sabi mo, gusto mo ng pink na sasakyan, kaya pinareserve ko para sa'yo. Sabi mo sa akin, kukunin mo lang kapag 18 ka na. Pero dahil birthday mo ngayon, ay regalo ko na lang sa'yo at huwag mo nang bayaran ng hulugan kapag nakapagtrabaho ka na. Kaya ayan na. Happy birthday, my princess! Tumingin sa kanya si princess at umiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit, sabay sabing, "Thank you, Mama. Salamat sa umuumapaw na pagmamahal mo sa akin. Pinaparamdam mo sa akin na parte ako ng pamilya. I didn't feel out of place every day. Ikaw yung kahulugan ng isang mabuting ina. Hindi nang iiwan. I love you, Mama." Napaiyak na rin si Darlene. Sila ay masyadong emosyonal, pero ang mister niya ay todo ang ngiti habang nakatingin sa kanila. "I love you too, princess. Be happy on your birthday." Lumapit sa kanila si Hebrew at niyakap silang dalawa. Ang drama ng buhay natin. "Anong regalo mo sa akin, Papa?" Tumawa si Hebrew. Hindi ko kayang tapatan ng regalo ng mama mo. Pero meron naman kahit na papaano. Happy birthday, anak. Inilabas ni Hebrew ang maliit na regalo, saka inabot kay Princess. "Thank you, Papa!" Masayang sambit ni Princess. Nagtakbuhan naman ang mga anak palabas ng gate. Dinampot na agad ni Darlene ang youngest niyang Flynn dahil baka madaganan. Kanya-kanyang bigay ng regalo ang lahat, kaya tuwang-tuwa si Princess. Happy ka ba sa birthday mo, ate? Tanong ni Drew. "Oo naman, dahil sa inyong mga kapatid ko." Nakangiting sagot ni Princess. Dali-dali namang inakay ni Princess ang mga kapatid malapit sa kotse upang kunan ng litrato. Magkakbay naman silang dalawa ngayon ni Hebrew na nakatingin sa mga anak na sobrang saya. Ayo, ang kaligayahan ko. Ngumiti si Darlene. "Ikaw at ang mga anak natin, ang kumumpleto sa buhay ko." Nagyakapan silang dalawa ni Hebrew at naghalikan. Wakas.